Ma'am, that is negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede Madalas kasi... naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. Secretary Rex, narinig niyo ba yung nangyari sa Zamboanga? Nabasa ko lang po sa Facebook, no? Video showing isang congressman na lumuhod po begging sa regional director ng DSWD sa Region 9 na matuloy po ang kanyang payout. Isang kongresista rin po ito. Nandito yata siya. Nandito pa siya. Ayun, sabi niya ipaparating raw niya sa komite ang kanyang reklamo, no? So gusto lang nating malaman kung anong totoong nangyari dito, kung hindi mo ba naging selective ang pagpili ng mga beneficiaries o kailangan pa bang magmakaawa si Congressman Olaso para mabayaran po ang payout, scheduled payout. Nagwawala na po, nagrarally na yung mga tao doon, nagmamakaawa para matuloy po yung payout. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga. Mas marami pa pong lugar na nangyayari rin po ito na hindi natutuloy yung payout. Ano ho ba ang totoong rason dito kung hindi ho ba naging selective ang inyong opisina sa pagpili? Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries? Madam Chair, una po sa lahat, hindi ho naging selective ang departamento natin. Ang mga social worker ho natin ang sumusuri niyan. Pagka nagbigay ho ang kongresista o ang kahit na sinong partner na ng referral list, binevet ho natin mabuti yon. Lahat ho naman maraming nagre-refer. That time, si Congressman Olaso submitted the list and a couple of days before his supposed payout, sinabi na ho namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. We have to be careful. But we also assured him, at alam niya ho yun, we assured him na hindi magaganap yung payout na yon pero hindi ibig sabihin na hindi magpe-payout. Tinatapos lang ho natin yung pagsusuri at pag-vet ng listahan. That's our conversation with him and he even acknowledged that. Kaya nga sinabi namin, wala naman hong nakaschedule na payout that day. Wala akong galing sa inyo, RT. I'm just begging you. Actually, he's here together with Mayor Beng Climaco. They're all here to complain. At saka hindi naman alam naman natin na hindi lang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto na payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kesa sa amin. Madam Chair, no, we told Congressman Olaso ahead of time na hindi ho matutuloy yung payout kasi hindi pa ho kami tapos dun sa pag-vet ng listahan ho niya. Ito pa, Sec Rex, no? I'm sure galing po kayo sa political family. Kapatid mo, tumatakbo. Fortunately, wala naman sigurong kalaban. Hindi ka ba naging selective sa pagpili ng pagbibigyan mo ng mga ayuda, no? Halimbawa, Quezon City, hindi ka ba naging selective sa pagbibigay ng AIC sa mga officials doon sa pag-identify nila? Alam mo, Secretary Rex, alam mo, bilog naman ang mundo. What if ikaw na yung kandidato pagdating sa 2028? And I'm sure darating naman yung puntong gano'n, no, na magiging kandidato ka muli kasi you belong to a
political family. At alam nyo naman nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang Valenzuela ay kung anong mga pangangailangan doon sa inyong ospital, sa inyong dalawang ospital, sa mga indigents doon, when you were still the mayor, nagkapalitan na lang kayo ng iyong kapatid, ay binibigay talaga what is due, especially doon sa mga indigents. Yung talagang mga kababayan nating mahihirap po. Matagal na rin po kayo sa local government. Alam nyo naman po yung sino talaga yung deserving at nangangailangan. Yun lang po ang pakiusap ko sana. Hindi po ito maging selective kayo sa inyong position at hindi po ito, gaya ng sinabi ni Madam Chair, Senator Amy, na hindi po ito magagamit sa politika. Dahil tandaan po natin, darating rin po ang panahon na maaring kayo rin po ay maging kandidato at kung ano bang mararamdaman nyo na magkakaroon po ng selective yung agencies tapos ikaw hindi ka pagbibigyan. Eh atin dito sana po ay maging pantay-pantay po ang ating trato at wag ho ito magamit. Napakahalagang opisina po ito, itong DSWD, at hindi po dapat magamit ito sa politika. Dahil wag niyo pong pagsamantalahan ang kahinaan po ng mga kababayan nating mahihirap. Naghihirap na nga, magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi nyo po pera yan, hindi natin pera yan, pera po ng taong bayan yan at dapat po ibalik sa kanila. Yun lang po ang pakiusap ko for the end time po sa inyo, Secretary Rex. Sana maging pantay-pantay po ang inyong pagtrato dito. At sana pakinggan na lang po natin, nandito naman siguro si Congressman Olaso. Pakinggan natin ang kanyang hinaing kung ano talaga yung totoong nangyari since meron naman tayong hearing. Ayan, dito po. Yeah. Bigyan natin ng due courtesy. Bago mapunta doon na Senator Bong, kasi mahabang diskusyon niya, hayaan na natin si Secretary at si Congressman Olaso. Maalala ko lang, may update ba tungkol sa investigasyon na ipinangako ng DSWD tungkol kay VP Sara na sinasabi ng ating VP na tinatanggihan lagi ng DSWD ang kanyang mga request para bigyan ng financial assistance. Kapag raw nanggaling sa OVP, hindi naman pinapagbigyan, kaya't napipilitan rin sila sa OVP na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Madam Chair, lalahatin ko na ho. Una, hindi ho pinagsasamantala ng DSWD yung pondo ng DSWD para sa taong bayan ho yan. We agree with that. Number two, as we speak right now, lahat ng tanggapan namin nakabukas. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker. Pagdating mo doon sa investigation na yon, Madam Chair, Kasi pinangako yes, Madam Chair, and I will report. Na magkakaroon ng investigasyon tungkol sa mga request ni VP na lagi na lang tinatanggihan. Madam Chair, I'll report now. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Agad-agad, kinausap niya yung handling officer sa kabila, si Director Norman. If Director Norman, si ASEC Yuli will gladly give the text exchange of text messages. Kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin anong titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila lugod naming tinatanggap. We can furnish you the screenshots, Madam Chair, but we have to ask permission of Director Norman if he will also consent. But the screenshot of their exchange is there kasi tinignan namin, we wanted to know kung alin. That's why ASEC Yuli came into the picture. We asked Director Norman na normally nagre-refer. So we will gladly show you the exchange of messages. Yes, kung maaari lamang para matapos Madam Chair. Yung usapin na yan. Madam Chair. Dahil parating inuulit-ulit. Yeah, Madam Chair, and also if I can also add, we'll also submit to the committee a copy of a plaque that we just received middle part of this year from the OVP saying that we're a valued partner, that we would always help their referrals. Meron din ho kaming parangal ho doon and we'll gladly submit it to the committee as well. Yes, if we could put that on record, that Yes. would
put the matter at rest and we can be Yes, clarified Madam Chair, on we will have to the seek concern. the permission lang of Director Norman kasi it's a private Okay. exchange between the two of them. But Yes. on our side, we will gladly furnish you the screenshot, Yes. provided that Director Norman will also agree because of data privacy. Thank you very much, Secretary. We'd be very grateful for the update. In the meantime, if you could be very brief. Congressman Senator Tolentino has just arrived. We're trying to wind down the hearing, having already requested specific documents, including documents required by by Senator Francis Tolentino. I think the issue concerning Congressman Olaso was raised. The Secretary has stated, Congressman Olaso, you can sit. But if we could be very, very brief, because Secretary Rex has already said that he had told you beforehand that the payout Director, was Madam Chair, not- the regional director had informed you beforehand that the payout could not occur because the list had not been verified. And of course, you went on media and said otherwise. Madam Senator, permission to speak. Congressman Kim Radan Lalasop from the 1st District of Zamboanga City. Ma'am, that is a negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede Madalas kasi... naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter. And even the regional director nag-text sa akin. Sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the SWD. That's my basically point of view. And until now, I met the regional director last Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya, wala talaga. Sabi ko, please come here, nandito sa payout. Pumunta kayo dito. Wala naman pumunta. So, pumunta yung staff niya, pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon, sinabi lang sa amin, stop yung payout. Ganun lang. But then after that, Madam Chair, sabi ko, I have to go and clarify with the regional director, ano ba talaga? At least he has to explain it to the people of Zamboanga City. Hindi pa pwede na lang na stop yung payout, walang dahilan. But basically, let us not drag things into, nung nag-file lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino. Hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, na dapat lahat ng naiiwan matutulungan dito sa bagong Pilipinas. Pero sa ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi nyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na, sir, ready na. We posted on Facebook, that is already 3 weeks ago. We posted it, ready na. More than 12,000 payouts, pinakancel lahat. Bakit po ginaganon ako? Porket wala akong tatay, congressman o senator. I'm an OFW. Hindi po ako, I'm not, sabihin ko sa'yo, and hindi ako veteranong politician. I'm just new here. As you know, we're former colleagues in Congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people. I want to serve the people of Zamboanga. Sana, Secretary, my colleague, tulungan mo ako dito. Madam Thank you. Chair, again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. As we speak right now, lahat ng opisina namin, anybody that walks into our office, pinoprocess ho yan. Now, that list, that referral list that's given to us, I'll get it from Congressman Olaso right now. We'll look into it again. I'll talk to the regional director na kausap niya, who happens to be a career social worker. Nandyan na ho siya, matagal na. Give me the list, I'll talk to the regional director, then if he says that the list is clean and it's ready for to be paid out, kasi talagang kailangan, then we'll pay it out.
Bakit po? Secretary, ang problema dyan, yan din ang sabi ninyo last year. Kaya si Senator Bongo nagdududa na rin eh. Madam Chair, in the last hearing, I told the good senator, I think there's a miscommunication between his office and our office. The original Mr. list that they gave Madam us, Chair. which we can give back, is a list of LGUs, not end beneficiaries. Binalik ho namin yun at sinabi namin hindi ho itong mga beneficiaries kundi mga local government units ho to. Kung pwede ho kami bigyan ng direct referrals. Meron na ho may- silang mga social worker naman po na mga qualified. Sabi ko lang naman sa inyo, pag qualified po yung beneficiaries, balikan nyo po. Hindi naman siguro kailangan umabot ng 1 taon para balikan po sila. Pwede naman yan 1 week. Tingnan nyo kung, alam nyo, Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga, kaya nyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan, namimigay kayo ng ayuda, billion-billion in 1 week. Kaya nyo, sigurado ba kayong mga mahirap to mga to na tinatawag ninyo, billion-billion is isang sa isang lugar. Pang mga disaster, kaya nyo mag-validate ng ito ba yung madalikan tutukoy ko na maging select kayo. Ito na yung pagkakayo ni Congressman Olaso, yung mga beneficiaries sa Zamboanga. At alam mo kasi dati ka rin po naging kongresista. Nagkataon lang po, Mr. Secretary, nung naging congressman ka, naging mayor ka, ng Valenzuela, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa panahon namin noon, ang ng mga pangailangan ng mga mahirap niyo doon, binibigay po sa inyo. Hindi kayo binibigay sa inyo. Kabaliktaran po, makawa, tagalan, pinapirapan pa, abutan pa lang isang meron po akong next question. Sabi niya, ito na at so, kung bakit hindi natulog sa lugar niya. Meron tanong po sa inyo, Mr. Secretary, wala ho bang nagpapahulog sa inyo na ibang lugar na itong bigyan kasi kalaban nito ng isang politiko. Wala ho bang record lang po, nagawin po ang ating mga kababayan and nagawin dito. Pero po, wala bang bawal sa inyo, pigilan o nag-hold kahit kailan po sa mga nakaraang buwan na naging sekretary kayo ng Department of Social Welfare and Development, bang nag-hold sa inyo na huwag mo itong bigyan, stop mo ng kasi nakakalaban po yan. Wala bang ganong instance sa Mr. Secretary? Sir, let me reiterate. Sagot lang. Wala bang nag-hold sa inyo kasi dati? Yung sa exhaustion, hindi ko ako ang pinipingit sa mga disbanda. Tanong ko na, Hindi tayo nagpapamawis sa mga kamangan. itan beses wala nagpahol sa inyo kahit kailan. Madam Chair, wala naman hong may pundo. Tapos ng Presidente, lahat tulungan. So wala akong Pag nangangailangan. bang instance o incidente na hold you put out sa inyo dahil kalaban po ito at hindi ito kakampi. Madam Chair, basta nangangailangan, tinulungan naman Sagot ng categorical. kasi, Madam Chair, hindi ito po ibigay sa amin ang listahan ng isang Ito po, Sir Secretary, alam din yung totoo. Bago niya yung katotohanan. Huwag na tayo mag-ikot-ikot dito. Kala mo rin po ako dyan sa Executive Department. Alam natin yung totoo. Huwag mo natin pagsamantalaan mga kababayan nating mahirap. Huwag mo natin pagsamantalaan. Huwag mo pagsamantalaan habang nandiyan kayo sa DSWD ang kailangan ko ng mga kababayan nating mahirap. I-report nyo po sa kanila. 1,000 pesos, kakaigit pa sa kanila, pipigla pa, magmamakaawa pa sa inyo para mabigay lang po. Yun talagang totoo. Yun naman talagang totoo. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo magkakamali. Dito lang tayo sa katotohanan. Dito na, nagkataon, dito si Congressman Olaso. Naalala ko lang yung video. Buti na lang po, gusto niya talagang isang video sa ating chairperson na si Senator Amy, kanyang hinaing. Ito lang po ito sa mga na pagsasamantalahan po yung ating mga kababayang mahirap. Yun lang po. Nakikiusap lang po ako for the time sa inyo. Punta na po, parating na po ang eleksyon. Sana po hindi po ito magamit. Ito mga ayuda sa
sa politika. Kawawa naman po ang Pilipino. Sana po hindi tayo maging ayuda nation na umaasa na lang po sa ayuda para manalo po isang politiko. Sana naman po ipipili natin sa halalan yung talagang nagsiservisyo at totoong nagmamahal at mamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Huwag po sana magamit ito na yan po definitely sa susunod na buwan. Ganun po ang mangyayari. Napapagsamantalahan po dahil meron at meron pong hindi nabibigyan po ng pabor. Naka-hold yung dyan na yung tao. Makakaawa na dyan yung video. Congressman Olaso na po ang magpakita ng video. Again, as may assurance, I'll talk to the regional director na kausap ni Congressman Olaso to flesh out the matter. Thank you. Thank you very much. As I said earlier, this isn't the first time there have been complaints from many officers, including the OVP. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo na mas politiko pa kayo kaysa sa politiko. Wala namang ganyan. Ang mahirap ay nangangailangan ng tulong at yan ang mandato ninyo. Hindi ang mga politiko na nanakot, naguutos, nagsasabi sa inyo ng kung ano-ano. At okay, with that, I think we wind down this hearing. Meron akong hinihingi tungkol sa food stamp. Yun na lang pala ang hindi nabanggit, nakita ko lamang. Wala pang updated report. Alam ko na may 300,000 maliit na pilot. 5,000, Madam Chair. 5,000, mas maliit pa lalo. 3,000. 3,000. Ma'am, the report is almost ready. We'll get it from ADB and submit to the kung committee. pwede lang i-share para meron kaming masabi kasi marami pong interesado dyan sa food stamp problem. At I think Senator Go